sa buhay ng tao. Hindi natin masasabi kung sino nga ba ang tunay na may malasakit at sino ang taong nagpapanggap lamang. Kagaya ng kwento ni Mang Doroteo, taong 1963 sa bayan ng Iloilo. Magandang umaga po, Ginoong Kalakbay. Kamusta po kayo? Kamusta din po sa libo-libo niyong tagapakinig? Nakagaya ko ay araw-araw na nag-aabang ng mga bagong kwentong kinapupulutan ng aral. Sa ngayon po ay isa akong may-ari ng convenience store dito sa aming bayan. Maghapon ay mga kwentong aswangan libangan ko habang nasa tindahan. At isa po kayo sa mga paborito kong narrator. Nangyari po itong aking kwento noong elementarya pa lamang ako. Bukod po sa pag-aaral ko, ay naglalako ko ng mga gulay na tanim namin. Ito po kasi ang pinagkukunan ko ng mga panggastos ko sa pag-aaral upang makatulong sa aking magulang. Kapag walang pasok naman paminsan-minsan, ay tumutulong po ako sa aking tatay sa maliit naming taniman. Gusto ko po kasing matuto kung papaano bang ginagawa ng tatay at sobrang tataba ng mga alaga naming gulay. Alam mo ba, Teo anak, ang mga halaman ay para mga tao din yan. Bukod sa pagdidilig at paglalagay natin ng pataba, kailangan ikausapin mo din sila na parang isang kaibigan. Sa ganung paraan ay bibigyan kanila ng masaganang ani. Wika ng aking ama sa akin. Ako naman po sa kakulitan at gusto kong biruin ng tatay, ay natanong ko ito na paano kaya kung isang malawak na palayan ang binabantayan namin. Kailangan ko bang kausapin ng lahat ng palay sa bukid? Natatandaan ko pa kung paanong pinitik ng tatay ang tenga ko dahil daw sa mga kalokohang naiisip ko. Pero sa kabila po nito ay masaya ang aming pamilya. Pangalawa po ako sa 4 na magkakapatid. Dahil sa maayos kaming pinalaki nitong mga magulang namin, ay bibihira din kami magkaroon ng mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. May isang tagpo sa aking buhay estudyante kung saan po ay inabot na ako ng gabi. Galing kasi sa aming eskwelahan. Minsan ay dumadaan po ako sa isang bakanting lote sa malapit sa amin. Panahon kasi ng santol noon at hindi ko maiwasang dumaan dito sa nag-iisang puno na hitik sa bunga. Bandang mag-aalas 5 na po yata ito ng hapon. Madalas ay mag-isa lang po ako sa pagpunta dito. Medyo madamot din kasi ako noon. Ang ilan sa mga kamag-aral ko na nakakasabay ko sa paglalakad ay walang alam dito. Ang ginagawa ko pa noon ay babagalan ko ang paglalakad ko para talagang mauna sila. Kapag malapit na ako sa parteng patungo sa bakanting lote, kung saan naroon yung puno, ay makailang lingon pa ako nito sa harap at sa likod ko. At oras na masigurado kung walang ibang tao, saka ako susuot sa may kakahuyan. Mga nasa 10 minuto lang naman po itong lakaran mula sa daan. Medyo nakakahiya po ang kwento ko kung paano ko ito natuklasan. Isang umaga po kasi habang papasok pa lang ako sa eskwelahan namin, ay nakaramdam ako ng biglang tawag ng kalikasan dahil sa dami ng kamoting nakain ko. Siyempre dahil sa hindi ko na kayang pigilan, ay nagsuot ako sa may kakahuyan. Sinigurado kong sapat ang layo ko at walang makakakita sa akin kapag nagbawas na ako. Doon ko po ito nakita. Noong mga panahong iyon, ay hilaw pa ang mga bunga nito. Puro berde pa, pero kitang-kita na ang laki nito, kung kaya't natakam ako at sinabi ko sa sarili ko, nababalikan ko ito kapag sa tingin ko ay hinog na ang mga bunga. Ayun na nga po. Simula noon ay palagi akong may uwing santol sa bahay. Nang hapon po na pauwi ako at kagaya ng nakasanayang pagdaan dito, dalang isang lalagyan na binaon ko pa mula sa bahay, masaya akong nakatingala sa mga bunga ng santol. Malaki ang puno nito. Sa sobrang laki hindi ko kayang yakapin. Pero siyempre po nagawan ko ito ng paraan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pako na matatapakan ko paakyat. Maraan ako nagsimulang umakyat sa puno.
Ang plano ko ay isasabit ko na lamang sa pinakamababang sangayong lalagyan para naman mabilis kong maibaba pag sa tingin ko ay sapat na ang mga nakuha ko. Nakakapagod po kasi kung bibit-biting ko ito habang gumagapang ako sa mga sanga. Sadya po talagang mayabong ito na kapag nasa loob ka na ng lilim, aakalain mong nasa ibang mundo ka. Ang mga unang 10 minuto ko ay maayos naman. Madami akong nakukuhang hinog na bunga at maaamoy mo ito sa balat pa lamang ng santol. Halos papadilim na nito kung kaya't nagmamadali na ako. Ang kaso, nang puntahan ko ang ibang bahagi ng puno na may mga makakapal na sanga at dahon, ay kamuntikan na po akong mahulog sa puno kung hindi lamang ako nakakapit sa maliit na sanga. Paano po kasi? Noong pagyakap ko sa isang sangang ganoon na lamang yung gulat ko na mula sa likod nito ay may sumilip na maitim na nilalang na napakagulo ng buhok. Malabong kapre po yun dahil sa parang kasing laki lang ng isang matandang tao. Parang matangkad lang ng kaunti sa tatay ko. Ang kaibahan lang ay nag-aangil po ito at mapula ang mga mata. Dire-diretso akong pababa habang nakakapit sa mga sanga. Nagawa ko pang kunin yung mga napitas kong santol. Pero simula po nang makita ko yung nilalang sa puno, ay hindi na po ako bumalik doon. Nang maikwento ko po kasi ito kila tatay, malamang naaswang daw po yung nakita ko doon. Isipin niyo po halos isang dipa lang ang layo ko dito. Siguro kung nagkataon na mas malapit pa ako sa kanya, nagawa na ako nung hablutin. Mapalad pa din ako ng mga panahong iyon at agad ko itong nakita. Wala na po akong naging balita pa sa punong yon. Umpisa kasi nang naikwento ko iyon sa tatay, ay kumalat ito sa mga taga roon sa amin. Balita ko ay pinutol ito para huwag ng pamahayan ng aswang. Bukod po kasi sa akin ay may mga nangangahoy din sa kakahuyan ang nakakita sa nilalang sa itaas ng santol. Simula nga po noon parang na-trauma na akong magpunta sa mga liblib na kakahuyan ng mag-isa lamang. Parang sa pakiramdam ko, kapag mapapadaan ako sa isang malaking puno, ay bigla na lamang may lalabas na aswang dito. Dahil nga po dito ay mas tinuong ko na lamang ang atensyon ko sa paglalako ng mga paninda namin sa aming barangay. Inilalapit ko na ito sa mga bahay-bahay para hindi na makatanggi pa ang mga inaalok ko. Isang Sabado po nito, bandang hapon ng mag-alas 4 po yata at wala naman ng init sa labas. Kampante naman ako sa paglalako nang dahil sa matao naman sa amin. Habang naglalakad po ako papunta sa isang suki na si Aling Lagaring, isang matandang dalaga ang nakita kong tila may itinataboy na lalaki. Sa pakiwari ko pa ay isa itong palaboy at baka nang hingi lamang ng makakain. Ilang beses na po kasi akong nakakakita ng mga palaboy malapit sa aming eskwelahan. Nakita ko po na tila nagagalit dito si Aling Lagaring at maya-maya pa nga ay nakita ko itong sinabuyan ng tubig mula sa balding gamit niya sa pagdidilig sa kanyang mga halaman. Ang pobreng palaboy naman po ay nagulat at napatakbo ng tumama sa mukha niya yung isang tabo ng tubig. Agad namang umalis yung palaboy, habang itong si Aling Lagaring naman ay wala pa ding tigil sa pagdadaldal. Nang makita naman ako ni Aling Lagaring, ay agad akong tinawag at bumili ng tinda kong upo at talbos ng kamote. Magsasabaw daw siya ng isda para kumalma. Hindi ko pa man itinatanong pa, siya na itong nagsabi na naglilimos daw yung matanda at nakikiusap kung maaari siyang makainom ng tubig. Numero 1 pa namang mahadera at matapobre itong si Aling Lagaring. Tila sa isip ko pa ay nagkamali ng nilapitan yung palaboy. Siguro ay kung sa bakuran namin ito napunta at nanghingi ng tubig, ay baka pati pagkain ay binigyan pa ito ng tatay. Subalit huli na ang lahat. Tila natakot na yung palaboy. Nawala na ito sa daan at hindi ko na alam pa kung saan napunta. Ika pa ni Aling Lagaring na mag-iingat daw kami sa mga kagaya noong gumagala sa aming barangay. Karamihan daw kasi sa mga ito, kung hindi mga magnanakaw ay mandurukot ng bata. Wika ni Aling Lagaring habang nakatingin sa akin.
May katabaan kasi ako kalakbay noong bata ako. Matapos ko namang magtinda ay dumaan muna ako sa tindahan. Meron po kasi akong paboritong candy noon na makunat at napakatamis. Limot ko na po yung tawag doon. Basta parang gawa lamang siya sa asukal na sobrang haba at matagal-tagal maubos. Ngunit nang hapong iyon habang naglalakad na akong pauwi, ay biglang lumabas mula sa damuhan itong pulubi. Ang parehong pulubi na sinabuyan ni Aling Lagring ng tubig. Nakita kong medyo parang kaedad lamang ito ng tatay. Nakakaawa ang muka at wari ko pa ay wala pang kain dahil sa nanginginig ang mga kamay nito. Iyo, maawa ka na sa akin. Maaari ba akong makahingi niyang hawak mo? Wala pa kasi akong kain at tanging tubig mula sa nadaanan kong poso ang ininom ko kanina. Baka naman may sobra ka pa dyan sa dala mo. Pagtatanong sa akin ng palaboy. Nagulat ako dahil sa ang alam kong mga palaboy ay kung hindi nagsasalita ay minsan naman ay pautalutal. Pero itong palaboy na ito ay kakaiba dahil sa parang kung magsalita siya ay pareho ng pananalita ng guro ko. Dahil nga sa sakto lang para sa aming magkakapatid ang binili kong candy, naisipan kong ibigay na lamang sa kanya yung para sa akin. Bukod dito ay niyaya ko itong manong sa bahay upang mabigyan ko ng pagkain. Sigurado naman kasi ako na may meriendang natitira para sa akin. Naisip ko na ito na lamang ang ibibigay ko sa kanya. Total ay busog pa naman ako at sa hapunan na lamang ako babawi. Medyo nainis pa nga ako noon kalakbay. Gawa ng tsampurado ang merienda namin noon. Nagluto ang nanay. Ang kaso ay tila nilantakan ng mga kapatid ko dahil sa pare-pareho kaming mahilig dito. Isang mangkok na lamang ang natitira. Ngunit hindi naman po ako nagdalawang isip na ibigay ito sa matanda. Nakapangako na po ako sa kanya at ang pangit naman na sabihin kung wala ng merienda dahil sa paborito ko ito. Naglalaway man po ay tiniis ko na lamang. Nang makita naman ako ng tatay ko, ay agad itong nagtanong kung saan ko daw nakita itong palaboy. Tapos ay ikinuwento ko naman sa kanya ang mga ginawa ni Aling Lagring sa palaboy. Maging ang tatay ay nadismaya sa mga narinig. Matapos naman ang pagmimerienda nitong palaboy na nagpakilalang si Mang Pio, ay binigyan ko na lamang ito ng isang lalagyan ng tubig na ipinabigay naman din ng tatay. Nang makalis naman po si Mang Pio, ay kinausap ako ng tatay. Wika pa nito na walang masama sa ginawa ko. Pero sa susunod daw, ay abisuhan ko lang din sila kung may papapasukin ako sa aming bakuran. Hindi naman daw sa pinagdududahan niya itong si Mang Pio. Pero may ibang tao daw kasi na mapagsamantala sa kabaitan at sa dulo ay ang mga tumutulong pa ang napapahamak o napapasama. Sa edad kong yon ay naiintindihan ko naman ang mga sinabi sa akin ni tatay. Siyempre pa bago mo tulungan ng iba, ay siguraduhin mo munang ligtas at maayos, diba? Lumipas pa ang mga araw at linggo sa buhay naming mag-anak. Karaniwan lang ang pang-araw-araw na mga pangyayari. Na sa sobrang pagiging ordinaryo nito, ay nakaramdam na ako ng pagkabagot. Dahil naman sa hitik sa mga bungang aming gulayan, ay naisip ko na bakit hindi kaya subukan kong magtungo sa aming karatig pook. Susubukan kong mag-alok ng gulay dito at baka sakaling may maengganyo din sa kung gaano kaganda at kalulusog ang mga paninda ko. Ang pagpapaalam ko namang kila tatay ay sa may karatig barangay lamang ako. Ang kaso habang naglalakad akong papauwi na mula sa pagtitinda, doon ay napansin ko itong isang tila malit na daang lupa papasok sa mapunong lugar. May nakita kasi akong babae na pumasok doon na may dala pang bayong. Dala ng aking kuryosidad ay naisip kong ano ba naman kung saglitin kong pasukin ito. Total ay maaga pa naman. Gusto kong kumita para naman mas matuwa ang nanay at tatay sa akin. Sinundan ko nga itong babaeng naglalakad patungo sa dangi yon. Medyo may kalayuan naman ito. Siguro ay nasa 30 metro ang layo, mga ganon po. Basta nakikita ko lang siya naglalakad. Unti-unti naman ay kumakapal ang kakahuyan sa dinaraanan ko.
Pero dahil sa nakikita ko pa din naman yung ali, ay nagtuloy lang ako hanggang sa makakita ako ng kumpol ng mga kabahayan. Parang kagaya lang naman ito sa barangay namin. Ang kaso ay noon lamang ako nakapunta doon. Wala din kasi akong nakikitang estudyante na nagtutungo doon o doon nagmumula kapag pupunta sa eskwelahan. Medyo bumagal ako sa paglalakad. Nakita ko kasi na tila walang mga tao sa labas ng bahay. Napaisip tuloy ako kung tutuloy pa ba ako o uuwi na lamang. Kasi parang nakakahiya kung sisigaw pa ako doon para sa mga paninda ko. Baka magalit pa sa akin yung mga taga roon. Kaiba kasi sa pinupuntahan kong barangay bago doon. Sa unang barangay nagkalat yung mga tao sa labas at madaming batang naglalaro. Kaya hindi ako nahiyang sumigaw-sigaw doon. Ang kaso dito sa lugar na ito ay pakiwari ko. Kapag sumigaw ako ay mabubulabog ang mga natutulog na tao. Minsan po talaga kalakbay ay dapat sundin natin ang mga kutob natin. Nakarinig kasi ako ng mga taong naglalakad mula sa may kakahuyan sa parting kanan ko. Tila mga kalalakihang taga roon sa lugar na yon. Pero parang yung paa ko ay hinihila kong papatago sa kumpol ng mga damo at kugon na nasa kaliwang parte ng daan sa mga lilim ng isang malaking mangga. Sinunod ko po ang kutob ko. Nang makita ko itong mga kalalakihan na tilang sobrang matikas sa mga katawan. Sa likod nito ay may kasama silang matandang babae na nakasaklob ng itim na tela ang ulo. At ang dalawang matabang lalaki sa likod nito ay may bitbit na tig-isang sako. Buong akala ko pa talaga noon ay mga baboy lang ang dala nila. Akma pa sana akong lalabas at mag-aalok sana sa kanila ng gulay ko. Subalit bigla na lamang umiyak yung nasa loob ng sako. Saka ko napagtanto na hindi baboy ang nasa sako, kundi mga bata. Mga batang katulad ko at saka ko naalala yung mga sinabi sa akin ni Aling Lagring. May mga tao daw na gumagala sa mga barangay at dumudukot ng mga kabataan. Bigla akong nanginig at hindi makakilos sa pinagtataguan ko. At sa hindi ko pa po inaasahang pagkakataon, ay bigla akong nakaramdam ng pagkabahing dahil sa mga damo na naroon. Isipin niyo na lamang po yung itsura ko habang pilit na pinipigilan ang mabahing. Namumutla ako sa takot at gustong-gusto ng tumakbong papalayo. Manang Susan, total ako naman ang may bitbit nitong karne. Pwede bang sa akin na lang yung atay nito? Kasi nung nakaraang nakatulog lang ako, pagising ko mata na lang yung natira sa akin. Pagwiwi ka ng isang matabang lalaki na may bitbit ng sako. Narinig ko naman sumagot itong tinawag niyang Mang Susan sa matinig at garalgal na boses. Na maaari daw bang sa pagdating nila sa katayan ay tumulong ito sa pagkuha ng dugo mula sa dala nila. Pagkatapos ay maaari na niyang kunin yung atay. Halos masukan na po ako sa narinig ko. Para bagang ang pinag-uusapan nila ay mga manok o baboy lamang. Ilang minuto pa ay nakatayo na ako nito. Nakita kong medyo nakalayo naman na sila at sa palagay ko ay ligtas na ako kung uumpisahan ko na ang muling paglalakad pabalik sa kalsada. Kailangan malaman nila tatay ang mga nakita ko doon. Baka sakaling makaisip siya ng paraan para matulungan yung mga bata. Ang kaso, paglingon ko sa may kanan ko, may isa pa palang kasama ng grupo ang naroon. Isang lalaking payat. Maitim at mahaba ang puti nitong buhok. Nangingitim din ang mga ngipin. Nagulat na lamang ako nang bigla itong sumigaw na parang baliw at tumakbong papalapit sa akin. Sa gulat ko po ay binato ko po ito ng upo at dahil sa laki ng upo ay bagya itong napatigil. Isang pagkakataong ginamit ko para kumaripas ng takbo. Wala na akong pakialam pa sa tsinelas ko noon. Bahala nang tumalsik. Basta karipas kung karipas ang ginawa ko na parang wala nang bukas. Habang sigaw ito ng sigaw na nakasunod sa akin. Nang marating ko yung kalsada at akala kong ligtas na ako. Pero hindi ito huminto. Halos mapatid na ang ugat ko sa paghabol ng hangin. Nang walang ano-ano ay lumabas mula sa hindi ko alam kung saan itong palaboy na pinakain namin nila tatay.
Sinalubong nito yung baliw na lalaki. Nakakadiri man, pero tila sinaksak ito ng palaboy, dahilan para kumaripas papalayo yung baliw. Ayos ka lamang ba, iyo? Ano bang naisip mo at pumasok ka sa sityong iyan? Pangarap mo bang mamatay ng maaga? Pagtatanong nitong si Mang Pio. Gulat ako at hindi pa agad makapagsalita. Madagdag ko lamang po na nasa alas 5 na po yata ito ng hapon at wala ng araw sa lugar namin ng oras na yon. Kayo na lamang po ang bahalang mag-isip ng itsura. Malit na sementadong kalsada na magkakasya lamang ang tricycle. Tapos sa magkabilang gilid ay mga punong kung ano-ano lang. Tapos yung sityo na pinanggalingan ko papasok sa may kakahuyan. May mga kugon sa gilid at mga mangilan-ngilang mangga. Isipin nyo na lamang po kung gaano kadilim o kaliwanag sa ganitong lugar. Nang makita naman ni Mang Pio na tila hirap pa akong magsalita at nanginginig pa ako, ay inihatid na lamang niya ako papunta sa barangay namin. Habang naglalakad kami, ay pinayuhan ako nito na sa susunod ay huwag na akong masyadong lalayo pa sa ginagawa kong pagtitinda. Sa nangyari daw doon sa lalaking humahabol sa akin, ay dalawa ang magiging puntirya ng mga kasama nito. Siya at ako. Biglang pumasok sa isipan ko na paano pala kung yung malalaking lalaki at yung matatabang tao ang humabol sa akin. Ayoko nang ituloy pa nun ang iniisip ko. Gusto ko na lamang magmadaling umuwi. Pero nang madaang kami sa mga bandang may poso sa may barangay namin, ay pinagugas muna ako ni Mang Pio. Magilamos daw ako at pagdating sa bahay, ay agad kong laban yung mga suot ko. Mahirap daw na masundan ako dahil sa amoy ko. Kinakausap naman ako ni Mang Pio habang nagtatanggal ng mga putik sa paa ko. Tapos bigla na lamang sumigaw si Aling Lagring na sinasaktan daw ako nitong si Mang Pio at sinabihan yung mga nagiinom ang kapitbahay namin na kuyugin itong palaboy. Walang nagawa si Mang Pio. Kailangan niyang tumakbong papalabas ng barangay namin bago pa man siya abutan ng mga galit naming kapitbahay na tila hindi makikinig sa mga paliwanag. Gawa nga ng lasing na nga, ginatungan pa nitong si Aling Lagring. Naawa na lamang ako sa taong nagbagandang loob na tulungan ako at nagligtas ng aking buhay. Habang nagkakagulo sila at hinahanap kung saan nagsuot si Mang Pio, dahil sa bigla-bigla na lamang itong nawala, ay umuwi na lamang ako. Gusto kong magsumbong sa tatay. Galit ako kay Aling Lagring. Wala na sa lugar ang pagiging mapang-api niya. Narinig ko pa itong nagmura at sinabing sa susunod na makita daw si Mang Pio sa aming barangay, ay ipahuhuli niya na ito at lulumpuhin kung kinakailangan. Ako naman po ay nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang galit nitong matabang babae kay Mang Pio. Sinunod ko naman po ang mga bili ni Mang Pio. Nilabang ko yung mga suot ko at siniguradong mababanlawan ng maayos matapos na ibabad sa suka. Pagkatapos ay sa loob na lamang ako ng barangay namin nagtitinda. Unti-unti habang naglalaon, ay mas nadidiin si Mang Pio sa mga paratang nitong si Aling Lagring tungkol sa mga pagkawala ng mga bata sa iba't ibang barangay. Lahat ng sisi ay itinuturo nito sa palaboy na para bang meron siyang ebidensya. Ito namang mga kapitbahay namin dahil sa mayaman si Aling Lagring, todo naman ang paniniwala. Araw naman po ang lumipas. Tila nadala na si Mang Pio at hindi na nagagawa pa sa aming barangay. Subalit isang gabi po na medyo malamig ang simoy ng hangin, sila tatay ay nasa kwarto na at nagpapahinga. Habang ako naman ay nautusang maghugas ng mga pinagkainan namin. Sa labas pa po ako nito naghuhugas, malapit sa balon na nasa loob ng bakura namin. Ito namang kuya ko ay nasa may pinto lamang. Nagpapasama kasi ako palagi kapag ako ang nakatoka sa paghuhugas. Basta dun lang siya sa pinto. Ang importante kasi sa akin ay may nakikita akong tao at may nakakakita sa akin habang naghuhugas. Nasa pagsasabon pa lamang ako ng mga pinggan namin nang bigla na lamang pong tila may pagbugso ng hangin na agad din namang nawala. Para namang mawala yung kaba ko ay sisigaw lang ako ng kuya.
At kapag sumagot itong kuya ko, ayos na ulit ako at magpapatuloy na sa paghuhugas. Nagtaka naman po ako na tila umaambon. Nakakaramdam ako ng mga pagpatak ng tubig sa braso ko. Siyempre dala ng kuryosidad, ay tumingala ako para sana tingnan kung may mga ulap ba ang langit. Ibig sabihin kasi nito ay malakas ang paparating na ulan. Subalit iba ang nakita ko. Sa itaas po kasi, sa may sanga ng puno na nakatapat sa balon, naroon ang isang mabalasik na nilalang. Anyong tao subalit babalbon, mataba at naglalaway. Ang inaakala kong tubig nang itapat ko yung ilawan ko ay isang aswang. Biglang sumigaw ang kuya na tumakbo na ako papasok. Sabay tawag niya sa tatay habang hawak yung kawayan na ipinantutukod sa sampayan at pilit na tinataboy yung aswang. Agad namang kaming pinuntahan ng tatay at nadatnan niya akong nakasalampak sa may lupa na hindi magawang makatayo habang nakatitig doon sa aswang. Hindi ko po kasi talaga alam kung anong gagawin. Nanghihina na lamang yung tuhod ko. Napakalaki ng bunganga nito at pinandidilatan pa ako ng mga mata. Nang biglang matamaan ito ng kuya ng kawayan at umatungal ng napakalakas. Maging mga kapitbahay namin ay nagsilabasan sa narinig na ingay. Pero imbis na matakot itong aswang at tumakas, ang ginawa nito ay mabilis na lumundag papasok sa bakuran nila Aling Lagring. Agad naman itong sinugod ng mga kalalakihan. Siguro po sa taranta nitong aswang na biglang dumami yung tao, ay lumundag itong papasok sa nakabukas na bintana ng malaking bahay nila Aling Lagring. Tila pa yata tulog na sa taas ng bahay nila itong Ale, mga anak at asawa niya. Panay na ang sigawan ng mga residente na may aswang sa loob. Nang ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga pagsigaw. Sila Aling Lagring, humihingi ng tulong at natataranta. Hindi naman nagtagal ay nalaman namin kung bakit. Itong anak kasi niyang si Berto na mas bata lang yata sa akin ng 2 taon ay sakmal-sakmal nung aswang at yakap ito habang tumatakas papalabas yung matabang aswang. Halos maglupasay si Aling Lagring sa kanilang pinto habang nasa may bakuran nila itong aswang at naghahanap ng matatakasan. Gawa ng nakapaikot na sila tatay dito. Nakakaawang tignan si Berto. Nanghihina na ito at tila nawawalan na ng malay. Kagat-kagat ito ng malaking bunganga ng aswang sa balikat habang yakap ng magkabilang kamay. Nang isa sa mga kabarangay namin ang nagawang dumaan sa likod bahay at marahang nilapitan nito. Agad na tinusok ito ng bagakay sa bandang kaliwang tagiliran. Nakamuntikan pang tamaan si Berto dahil sa tumagos ito sa aswang. Sa gulat at sakit na dulot ng bagakay sa aswang ay nabitawan nito si Berto. Mabilis nitong tinakbo yung bandang kaliwang bahagi ng bakuran at nagawang lumundag palampas sa mga nakaharang doong tao. Hindi ko alam kung matatawa po ako o kung ano paman. Kasi buong akala ko ay matatapang yung mga naroon. Pero parang babae ring napatili yung ibang kalalakihan sa takot. Sa madaling sabi po ay nakatakas yung aswang. Habang si Berto naman ay tila walang malay na nakasalampak sa lupa. Agad naman na sinaklolohan ng mga kapitbahay namin itong si Berto. Hanggang sa hindi ko na po namalayan pa kung anong ginawa sa kanya. Kasi pinapasok na ako nila tatay sa bahay. Kinaumaga nang may masmasan naman si Aling Lagring, ay bumalik na naman ito sa pag-iingay at pagtatalak. Sinisisi na naman ito si Mang Pio. Ayon pa kay Aling Lagring, ay ito daw yung aswang na kumagat kay Berto. Dito ay tila hindi na nakapagtiis pa si tatay at pinagsalitan niya na itong si Aling Lagring. Aling Lagring, mawalang galang na po ha. Pero bulag po ba kayo? Nakita niyo po bang mahaba yung buhok ng aswang at napakatabang kagaya mo? Tapos ikukumpara niyo sa napakapayat na palaboy na yon. Abatay ka naman. Baka po kailangan niyo nang magpatingin sa doktor. May problema na po yata yung mga mata niyo o sadya lang talagang masama ang tabas ng dila ninyo. Galit ang tatay at tila namumula pa ang mukha nito.
Inayunan naman siya ng mga kapitbahay namin at sinabing tama ang tatay. Napakalayo ng itsura nitong aswang sa pinagbibintangan niyang palaboy na si Mang Pio. Sa labis na hiya nitong si Aling Lagring ay walang imik itong pumasok sa loob ng bahay nila at nagdadabog. Ang tatay naman ay tinawag na ng nanay at pinapasok sa bahay. Napagalitan ito ng dahil sa pumapatol daw sa babae. Ang kaso nagdadahilan pa din itong tatay. Wala naman daw kasi naglalakas ng loob na kontrahin at pagsabihan si Aling Lagring, kung kaya't namimiyasa na lamang ito. May 1 linggo pa ang lumipas. Linggo ng hapon at halos takipsilim na. Itong anak ni Aling Lagring na si Berto na medyo maayos na din ang kalagayan ay nasa labas ng kanilang bakuran at abala sa paglalaro. Habang si Aling Lagring naman ay may mga bisita. Mga alahero daw. Ako naman po noon ay nasa tindahan at bumibili ng paborito kong candy. Nang maya-maya pa ay nakita ko itong si Berto na naglalakad na tila wala sa sarili papalayo sa kanilang bahay. Ako naman habang sumisip-sip ng paborito kong candy ay nakatanaw lamang sa kanya na marahang palayo ng palayo. Hanggang sa nakita kong papalabas na yung mga nagpakilalang alahero kay Aling Lagring. Ang kaso nga lang kalakbay, napansin ko lang dito sa mga alahero na kung bakit nakatsinelas lang sila at tila pamilyar sa akin yung mga boses. Nang bigla kong maalala yung grupo ng mga kalalakihan na may kasamang matanda doon sa sityong pinasukan ko kung saan ay hinabol nga ako ng baliw. Nang makita ko naman si Berto na papalabas na ng barangay namin, habang si Aling Lagring naman ay tila nakatulala lamang. Imbis na lapitan ko sila Aling Lagring, ay sinundan ko itong si Berto. Nakasunod dito yung mga taga-tagong sityo at tila ba alam ko na ang mga mangyayari. Ngunit kahit naman gusto kong tumulong ay wala akong laban sa mga ito, lalo pa sa mga matatabang lalaki. Mabuti na lamang po at naroon naglalakad pa uwi sa aming barangay sila Mang Crispin mula sa kanilang sakahan. Nakakita ako ng pagkakataon para tawagin si Berto. Mang Crispin, pakisama nga po niyang si Berto pa uwi. Tawag kasi siya ni Aling Lagring, kaya lang hindi po niya yata ako naririnig. Sambit ko at sabay-sabay na nagsilingunan sa akin itong grupo ng mga mandurukot ng bata. Sila Mang Crispin naman ay akay-akay na si Berto na noon ay tulala kagaya ng nanay niya. Hindi ko na tinignan itong mga mandurukot. Tumabi ako kila Mang Crispin habang naglalakad kaming pauwi. Ramdam ko ang mga tingin nila sa akin. Nadatnan namin sila Aling Lagring na nakatanaw sa bakuran. Wala pa din sa sarili at hawak-hawak ang ilang pirasong baging sa kanyang kamay. Kinailangan pa naming magtawag ng manggagamot bago pa itong matauhan pati si Berto. Ayon sa manggagamot, ay biktima itong mag-ina ng palipadhangin at orasyong hipnotismo. Nang biglang ibaling sa akin ng albularyo ang kanyang atensyon, agad akong sinabihan nito na kailangan kong mag-ingat. Wika nito na may marka daw ako ng kamatayan. Nilapitan ako nito at hinipan ng noo ko. Ayon pa sa albularyo, ay kaya niyang alisin ito pero walang kasiguraduhan dahil sa maaari pa din akong mapuntahan ng mga aswang. Hindi ko naman po malaman kung anong gagawin ko. Bata pa lamang ako. Wala pa naman doon ang tatay dahil may nilakad. At dahil nasa kabilang bayan nito, natitiyak kong sa susunod na araw na ang pag-uwi nito. Kasama nito ang kuya ko kung kaya't kami-kami lang nila nanay ang nasa bahay. Nahihiyaman ako ay nilapitan ko itong albularyo. Nakiusap ako na tulungan kami o bigyan man lang ako ng mga pangontra laban sa mga ito. Subalit alam ko naman na kahit meron kami nitong mga pangontra, ay iba pa din ang may taong magtatanggol sa amin. Hanggang sa mag-alas 9 ng gabi, sinigurado kong nakakandado na ang lahat ng pinto at bintana. Maging yung mga hugasan, ay nakiusap ako sa nanay na sa kinabukasan ko na lamang gagawin. Pinaliwanag ko naman dito kung bakit at dahil na nga sa mga nangyari sa aming barangay, ay hindi naman ako nahirapang kumbinsin siya. Subalit habang nag-uusap naman kami,
ay biglang may kumatok sa bahay namin. Nagtatanong kung nasa loob ba ang tatay. Sabay sabing may sadya lamang daw sila at pagbuksan namin. Pero sino ba naman ang matinong tao na pagbubuksan sila sa 10 oras ng gabi, hindi ba? Kaya sinabi ng nanay na bumalik na lamang sila kinabukasan at natutulog na daw ang tatay. Nagkunwari pa ang nanay na ginigising ang tatay, gayong wala naman talaga ito sa bahay. Pero aakalain mong kinausap niya ito. Sabay sabing masama daw ang pakiramdam ng tatay at kung maaari ay bumalik na lamang sila. Sa narinig naman ay tila na paniwala ng nanay ang mga ito. Natahimik ang paligid namin. Ako naman ay nakahinga. Patuloy pa din ang nanay. Nagkukunwaring nagtitimpla daw siya ng salabat at sinasabing tumayo na daw ang tatay upang inumin ito. Kalakbay. Totoo naman po talagang nagpakulo siya ng salabat. Pero para sa kanya at sa akin, natodo na ang kaba ng mga oras na yon. Nakasenya sa akin ng nanay na huwag daw ako magsalita at sakyan na lamang ang mga ginagawa niya. Kung kaya't ganun din po ang ginawa ko. Tinawag ko po si kuya at kunwaring kakwentuhan ko ito. Habang ang nanay ay sinusubukang sipatin kung nasa paligid pa ba itong mga taong ito. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi po kapani-paniwala. Narinig po naming sumigaw si Aling Lagring. Pagkatapos noon ay bigla nang natahimik ang gabi. Siyempre hindi na po ako lumabas para umusyoso. Kinabukasan na lamang po, nalaman namin na nawawala na si Berto. May mga taong kumatok daw kasi kagabi sa pinto nila at dire-diretso itong binuksan ni Berto. Huli na nang makita ni Aling Lagring na ito yung mga nagpanggap na mag-aalas. Ang mga aswang na nangunguha ng bata. Tila hindi talaga nito tinantanan si Berto hanggat hindi nakukuha. Iyak lang kasi nang iyak si Aling Lagring. Wala silang nagawa. Ayon sa asawa nito ay nag-iba daw ang anyo ng mga nasa pinto nang tangka nilang aagawin si Berto. Napabalita ito sa amin at sa mga karatig barangay. Kung kaya't ng mga panahong iyon ay makikita ang krus na nakaguhit sa mga pinto gamit ang uling. Isang malaking krus na pinaniniwala ang epektibong pantaboy sa mga aswang upang hindi nito magawang kumatok. Mahirap pong sabihing karma ang nangyari kay Aling Lagring. Kasi ano bang kinalaman ni Berto sa ugali ng nanay niya, di ba po? Mabait na bata si Berto at binibigyan pa nga ako nito ng mga pagkain niya kapag nasa labas ito at nakikita ko. Siguro po ay minalas lang talaga siya. Gusto kong sabihin sa kanila na alam ko kung saan naglalagi ang mga ito. Pero kasi nung kasama ko sila tatay isang araw at napadang kami sa may malapit sa daan ng papunta sa sityo, ay wala na yung daan. Panay matataas na damo na lamang ang naroon at wala nang bakas pa. Isa po ay tatakot ako na pag-initan ng mga aswang na ito. Paano na lamang kapag kami na ang sunod na pasukin at ako na ang kunin? Naging bawal na ang paglabas naming mga kabataan sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Hindi na din ako pinagtitinda ng tatay kahit pa sa barangay lang namin. Nabago din po ang oras ng pasok namin noon sa eskwela at sinisiguradong may mga kasamang nakatatanda ang mga estudyante kapag papasok at hindi pinapaalis sa eskwelahan kapag wala pa ang mga magulang. Ganito po kami hanggang sa magbakasyon at unti-unting nabaon sa limot ang nangyari kila Aling Lagring na noon naman po ay wala na sa aming barangay. Iniuwi ito ng asawa sa kanilang lugar dahil sa hindi kinaya yung mga naganap sa kanila. Doon na ito namalagi. Wala na din kasi silang dahilan para manatili doon. Wala na ang kanilang anak. Ako naman po ay nakapagtapos na ng elementarya at sa darating na pasukan ay sekundarya na ako. Doon lang din ang eskwelahan namin malapit sa amin. Nakalimutan ko na din yung gimbal na naranasan ko sa mga aswang. Halos kalahating taon na din po kasi simula nang mangyari yon. Simula nga din po noon hindi ko na nakita pa si Mang Pio. Subalit isang tagpo sa buhay namin mag-anak ang biglang nagpabago ng mapayapa naming barangay. Nag-umpisang magkandamatayan ang mga alagang hayop sa barangay.
Walang kagat, walang kung ano, wala ding sakit. Basta bigla na lamang makikita nila na kung hindi manok, baboy o aso ang namamatay ng walang dahilan. Pero akala lang pala nila yon. Dahil nung namatayan po kami ng aso namin, ay inusisa ko talaga yung katawan nito. At doon ko nga nakita yung maliit na sugat na parang tinusok, o mas tamang sabihin kagat ng isang manipis at mahabang ngipin. Nalaman din naming natuyuan ng dugo itong aso namin. Ganon din ang mga nadiskubre ng mga kapitbahay. Kung magkagayon ay may hayop o nilalang na nambibiktima sa mga alaga. Ngunit ang akala naming mga hayop lang ay naging mas malala. Isa sa aming kabarangay na matanda na mag-isang nakatira sa dulong bahagi ng barangay ang natagpo ang patay sa loob ng kubo. Ganon din natuyuan ng dugo. Nang suriin ito ng albularyo, ay positibo siyang nagsabi na sigbin ang may gawa nito. Ang sigbin daw ay mga alaga ng aswang na maaaring utusan ng may-ari nito upang pumaslang ng kung sino ang nais na patayin ng amo nito. Pangunahing pagkain nito ang dugo ng ibang hayop o tao. Ibig sabihin po ay malamang at muling nagbabalik ang mga aswang sa aming lugar. Muling nabalot ng takot kaming mga kabataan. Lalo pa at may iilang buntis pa ang naroon. Ngunit natuto na din kami dahil sa mga naranasan kung kaya't agad naman nag-organisa ang mga namumuno sa aming lugar. Pinaka-epektibong alam nilang gawin ay ang pagroronda ng mga kalalakihan. Pagpatak ng 10:00 ng gabi hanggang sa 3:00 ng madaling araw. Voluntaryo lamang po ito. Gawa ng kakaunti lang kasi ang tanod namin. Kung sinong gustong sumama na may kakayahang ipagtanggol ang sarili, ay pwedeng sumama kagaya ng kuya at ng tatay. Magpapalitan sila ng pagsama. Tila naman naging epektibo ito dahil sa simula ng gawin nila iyon ay natigil na ang pag-atake ng sigbin. Hanggang sa napalitan ito ng kakaibang nilalang. Opo, kalakbay. Kagaya ng sabi ng albularyo, nauuna talaga ang sigbin sa pag-atake bago ang amo nito. Tila pa pinag-aralan ng nilalang ang lugar namin at gawin ng mga tao bago ito sumalakay. Sa katabi po kasi ng bahay namin ay naroon si Banji. Kasalukuyan siyang 7 buwang buntis noon. Kasama ang kanyang asawa at kapatid nitong babae na umaalalay sa kanya sa gawaing bahay habang nasa trabaho itong lalaki. Malinaw po sa sikat ng buwan na nakita namin nila nanay itong nilalang na nasa itaas ng bubungan nila. Tila isang malaking payong ang pakpak na nagawang takpan ng isang parte ng kabuuan ng bahay. Kaya nga po kapag nakadapa ito sa bubong, hindi agad mapapansin, lalo pa kapag madilim at walang buwan. Ganun pala kung umatake yung nilalang. Tila na ikukubli siya ng kanyang pakpak na kasing kulay ng mga pawid sa bubong. Eto namang si nanay ay pakialamera. Di na po yata nakatiis at kahit pinagsabihan ng tatay na huwag maingay, ay sumigaw na may aswang daw sa bubong. Paulit-ulit ito at kinakalampag pa yung kaldero namin hanggang sa maistorbo na yung mga kapitbahay at magising. Lahat ay sa bahay namin nagtungo. Ang akala ay kami yung inaaswang. Pero biglang tinuro ng nanay yung nilalang na nakayakap sa bubungan nila Ate Banji. Gulat maging yung mga rumoronda. Nang ibukan nito yung pakpak at lumipad papalayo. Sobrang laki po kasi talaga at imposibleng hindi ito makita oras na gumalaw. Hindi po totoo yung simple lang yung pakpak ng nilalang na yon na kagaya sa mga pelikula. Totoong malaki po at sa tansya ko ay nasa 4 na metro po yata ang isang pakpak. Kung uso nga lang talaga ang cellphone noon, tiyak na nakuha na namin iyon. Nakita kong saglit yung mukha ng nilalang. Wala ito sa grupo ng mga aswang na kumuha kay Berto. Siguro ay bagong lipat na aswang ito. Hanggang sa gabi-gabing dumadalaw sa lugar namin yung nilalang. Mauuna ang huni ng matinis na ibon na papalayo ng papalayo ang tunog. Kasunod ang malaking anino na tumatakip sa liwanag ng buwan. Noong araw po ay wala pang may baril sa aming lugar. Mga tanod ay batuta at mga pamalong parang kagaya ng arnis, pero mas mataba lang ng konti
at mga bagakay ang tanging panlaban nila sa mga aswang. Wala din pong buntot pagi. Ewan ko po ba parang hindi sila seryoso sa pagtugis sa mga aswang o sadyang takot lang talaga sila sa mga ito at ayaw na ding lumabas ng bahay. Pero eto na nga po, dumating yung araw na nalaman naming buntis ang nanay. Masaya na takot kami kung bakit kasi nagbuntis pa siya sa kasagsagan ng kakaibang nilalang sa aming lugar. Tila nakiuso pa siya sa ibang buntis na naroon. Tuloy ay nadagdagan ng pagpipilian yung aswang sa mabibiktima. Ibig sabihin din ito sa amin ay mga pagpupuyat sa gabi-gabi. Alangan naman po kasi natulog mantika kami habang alam naming gumagala ang aswang. Labis po akong namayat noon pati sila kuya at ang tatay. Paano po kasi sa umaga kailangan pa magtrabaho ng tatay at sa gabi ay nagbabantay siya sa nanay. Siguro mga 3 oras lang ang pahinga niya sa pagitan ng mga pagbabantay at pagtatrabaho. Ako naman ay ganun din. Kailangan kasi na dalawa ang gising. Kung kaya't minsan ako at ang kuya habang tulog ang tatay. At pagkatapos ay ang tatay naman at matutulog saglit at ang kuya tapos magpapalitan naman kami. Hindi ko nga po lubos maisip na nagawa naming malampasan yun ng ilang buwan. Pero may tagpo sa aming pagbabantay na sa kahit anong pagpipigil namin na huwag makatulog ay tila kusang pumipikit yung mga mata namin. Alam niyo po yung kahit hawakan mo ng mga kamay mo yung talukap ng mata mo ay pumipikit talaga ito. Ganun po yung nangyari isang Biyernes ng gabi. Naunang matulog sila tatay at kami ni kuya ang gising. Hindi ko po namalaya na nakatulog na din pala ako. Sa isip ko po ay gising pa ako at nakatingin sa kuya. Pero sa katotohanan pala ay tulog na ako at nakapikit na. Naalimpungatan na lamang ako nang sumigaw yung isa sa kapitbahay namin at pinagbababato yung bubungan namin habang nagwiwika ng aswang. Kita ko po pagsilip ko sa kwarto nila nanay, yung gasinulid na pula na halos dumikit na sa tiyan ng nanay. Alam kong kakaibang sinulid yon. Kaya ginupit ko po gamit yung gunting sa makinang panahin ni nanay. Yung bakal na malaki na kalawangin po at may telang nakatalis paikot sa hawakan nito. Naguhumiyaw yung nasa taas ng maputol ko ito at naging isang mahabang dila na dumudugo sa may sahig. Doon pa lamang nagising si tatay sa pagkakahimbing. Paglabas namin ay naroon yung nilalang at nakatakip sa bibig niya yung kamay. Ang kaso ay lumipad itong pabulusok sa akin at tangka akong dadagitin. Ito na po yung pinaka nakakatakot na parte ng aking kabataan. Nakuha po ako ng aswang. Nailipad ako nito papunta sa mapunong parte ng aming lugar at biglang binitiwan sa ere pabulusok sa damuhan. Mabuti na lamang po at nang bitawan ako ay sa paliguan ako ng kalabaw bumagsak na noon ay umaapaw sa tubig at putik. Nanatili ako doon. Ano't ano pa man mangyari ay alam kong hindi niya ako madadagit hanggat nakalubog ako. Nanatili ako sa kabila ng baho ng putik at ihi ng kalabaw. Mas ayos na yun sa akin kaysa uling madagit nitong nilalang. Medyo malayo po ito sa barangay namin. Sa tansya ko pa nga ito yung malapit doon sa nawawalang sityo ng mga aswang. Magta-30 minuto po yata akong nakalublob doon nang biglang makita kong may naglalakad na babae papalapit sa akin. Kalakbay, ito yung nilalang. Bumalik siya sa anyong tao at ngayon nga ay naglalakad papalapit sa akin at natitiyak kong hindi maganda ang kahihinatnan noon. Nag-aangil ito at may mga sinasambit na salita. Habang ako naman ay unti-unti na namang inaantok sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nang ilang sandali pa ay pareho kaming nabigla. Isang matulis na kawayan ang tumagos sa dibdib nitong aswang, kasabay ng mabilis na paglagay ni Mang Pio ng tila baging sa leg nitong aswang. Nakita kong walang nagawa ito kundi ang magsuka ng dugo habang papabagsak at tuluyan nang namatay. Agad naman akong nilapitan ni Mang Pio. Labis ang pag-iyak ko noon sa tuwa at pasasalamat sa kanyang muling pagliligtas sa akin. Gaya ng dati ay inihatid ako nito sa barangay namin. Sa daan ay natanong ko siya kung saan siya nagpunta at napakatagal ko siyang hindi nakita.
Naibalita ko din sa kanya ang pagkawala ni Berto na dinukot ng mga aswang. Doon ko po nalaman na kaya pala hindi na muling nanggagambala pa yung mga aswang na taga-sityo dahil sa nilusob na ng pangkat ni Mang Pio yung kuta nito. Matapos nilang malaman yung nangyari kay Berto, ito ang naging hudyat ng pagtatapos sa angkan ng mga aswang na mandurukot. Walang natira sa mga naroon at sinira nilang lahat at sinuyod ang mga kabahayan. Sinong mag-aakala na yung taong pilit na ipinagtatabuyan at kinukutya ng karamihan ay isa palang dalubhasang antingero at mamamatay aswang. Nahihiyang nagpasalamat ang mga residente sa kanya at maging ang kapitan namin ay pinatuloy siya sa kanilang bahay upang makakain. Pagkatapos po noon ay tuluyan ng umalis si Mang Pio sa aming lugar. Ang sabi niya sa akin ay patungo silang Capiz para sa panibagong misyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.